Ngayong 2025 ay nagkaroon muli ng mga bagong modelo ang pinakamabentang brand na Toyota sa bansa. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang lineup model sa susunod na taon ng brand mula sa pinakamababang klase hanggang sa pinakamataas. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigay po mo like yung subscribe button pati na notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Toyota Vios. Isang subcompact sedan at isa sa pinakamabentang sasakyan ng TMP sa bansa, ang Vios ay pinakilala noong 2002 bilang isang bagong pampamilyang sasakyan at partner ng ilan sa hanap buhay. Pinagmamalaki ng Toyota Motor Philippines ang produktong ito na gawa mismo dito sa bansa na nagbigay sa brand ng magandang reputasyon bilang isang mapagkakatiwalaang kumpanya ng mga sasakyan. Ang Vios ay umani ng maraming papuri sa pagiging matipid, matibay, praktikal at mabilis na klase. Na-refresh itong sedan sa pinakabagong update ngayon na may bagong exterior at interior na disenyo gaya na makikita sa harap na mahahabang nakapikit na mga headlamp, hugis teardrop na fog lamp vent at isang malaking trapezoidal grille na may kasamang mga nakaunat na rear combination lamp na bumabalot sa quarter panel. Dinagdagan din ng Toyota Motor Philippines ng isang bagong variant na tinatawag na Prime sa lineup nito, na nilagyan ng mga air dam side skirt at rear spoiler. Sa interior naman ito ay makikita rin ang isang malaking pagbabago sapagkat nilagyan ng cabin ng bagong disenyo ng manubela na katulad ng sa Toyota Yaris. Ang Vios ay may 5 seating capacity at 4 na pintuan na may kasamang rear compartment storage na may lawak na 400 liters na cargo volume. Itong Toyota Vios ay may dalawang opsyon sa powertrain, ang 1.31NR-FE gasoline engine na may kakayahang gumawa ng 98 horsepower at 123 Nm ng torque. At ang isang klaseng engine naman nito ay 1.5 liter 2NR-FE mill naman na kayang gumawa ng 105 horsepower at 140 Nm ng torque. Ang parehong engine na 1.5 at 1.3 ay pinares sa alinmang 5-speed na manual transmission at CVT type transmission ito. Habang ang nagagawang bilis ng modelong ito ay umaabot ng 170 to 175 km per hour. Meron itong fuel tank na 40 liters at kumukonsumo ng 15 to 18 km per liter. Nilagyan din itong Vios na magagandang features para sa pangkaligtasan, gaya ng anti-lock braking system, electronic brake force distribution at brake assist na may kasamang parking sensor. Sinamahan din ng security features gaya ng central locking, power door lock, engine immobilizer anti-theft device kasama ang modernong features sa interior gaya ng automatic climate control, cruise control system at accessible infotainment para sa libangan. Nagkakahalaga sa kasalukuyan mula sa 732,000 hanggang sa 1,054,000 pesos dito sa bansa. Toyota Wigo. Ang Toyota Wigo ay ang entry-level na hatchback na ginawa ng Toyota Motor Philippines para sa mga batang profesional na nakatira sa lungsod o sa mga naghahanap ng kanilang unang sasakyan na may isang sporty design. Sa bagong upgrade ng modelong ito ngayon ay nilagyan ng bagong pangharap na disenyo na front fascia, nilagyan ng rear spoiler at ikatlong brake light. Ang Toyota Wigo ay nagpapalabas ng saya at excitement sa anumang anggulo. Kilala bilang Daihatsu Ayla at Toyota Agya sa ibang mga bansa sa Asia. At ngayon sa pinakabagong generation itong modelo, ang Wigo ay ginawa na ngayon sa Daihatsu Global Architecture Platform, isang Japanese automobile architecture design technology na may kasamang in-improve na reliability, safety at quality. Kaya naman sa maliit na body size ay tiyak na sulit na rin na gamit sa araw-araw. Ang Toyota Wigo ay powered by inline 3-cylinder 12 valves at 1.0 liter 1KR-FE na may dual overhead cam gasoline engine at may VVTi na may kakayahang magpalabas ng 66 metric horsepower at 89 Nm ng torque. Ang output nito ay pinapadala sa front wheel sa pamamagitan ng 5-speed manual or CVT transmission, kaya naman ang bilis na nagagawa nito ay umaabot ng hanggang sa 170 km per hour. May fuel tank capacity ito na 36 liters at kumukonsumo ng 20 km per liter. Ginamitan din itong modelo ng matitibay na klase ng suspensions gaya ng front mac person strut suspensions at semi-independent torsion axle beam na may coil spring.
Ayon sa manufacturer, itong modelo ay may malakas na safety measure sa braking system na pinapamahalaan ng 13-inch size ventilated disc sa front at drum brakes sa rear. Bilang isang entry level ng Toyota, ang technology features nito sa loob ay kitang-kitang mas maganda kumpara sa ilan. Nilagyan ng 8-inch size display infotainment system ang top variant nito na may access na mga connectivity gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan din itong modelo ng mga pangunahing safety features gaya ng driver and passenger airbag, anti-lock, braking system, engine immobilizer system, 3-point seat belt at child safety lock. Sinamahan pati ito ng electronic brake force distribution, pangaragdagang suporta sa braking system kasama ang ilan pa sa makabagong safety sense nito gaya ng vehicle stability control at hill start assist na inilagay sa top-end variant lamang. Nagkakahalaga sa estimated price mula sa 609,000 pesos hanggang sa 730,000 pesos dito sa bansa. Toyota Race. Ang Toyota Race ay ang pinakabagong entry ng Japanese brand sa 5-seater subcompact crossover SUV sa merkado. Ito ay may kasamang angular styling na angkop sa isang sporty crossover at available na may dalawang option sa makina. Ang una ay isang natural aspirated na 1.2 liter at ang pangalawa ay isang turbocharged na 1.0 liter na parehong may 3-cylinder na format. Ipinagmamalaki din ng modelong ito ang ilan sa mga pangunahing features gaya ng Toyota Safety Sense Suit. Ito ay isang crossover na perpekto para sa mga batang profesional na naghahanap ng kanilang unang kotse o para sa mga naghahanap ng pampamilyang sasakyan na hindi ganun kalaki ngunit may malawak na capacity at mataas na ground clearance kumpara sa sedan. Ito ay inilunsad lamang noong year 2022 at available sa 4 na klase ng variant na pagpipilian. At available din sa 2 klaseng transmission na pagpipilian, ang 5-speed manual at CVT type transmission. Kaya magpalabas ng 86 horsepower at 130 hanggang sa 140 Nm ng torque. Meron itong bilis na umaabot ng 170 to 175 km/h. Naipinari sa isang tangke ng gasolina na may 36 liters at umuubos ng 1 litro sa loob ng 17 to 18 kilometro na layo. Ang Race ay hindi rin magpapahuli pagdating sa mga modern specs and features sa interior, kabilang pagkakaroon nito ng 5 komportabling seats, aircon system na may kasamang auto climate control, isang 9-inch size display na infotainment na may kasama na ring mga connectivity at mga safety features gaya ng hill start assist, vehicle stability, ABS at electronic brake force distribution. Kasama ang reverse sensor parking assistant, immobilizer, mga airbags at seatbelt warning. Nilagyan din ang modelong ito ng malawak na espasyo sa likuran para sa ilang mga kargamento, kasama ang maliliit na bulsa na lagayan ng gamit. Pati ang mga bottle and cup holder, USB port socket at accessories power outlet. Meron itong 200mm size na ground clearance na kahit sa matutubig na lugar o malulubak ay kayang isabak. Sa presyo na abot kaya na nagkakahalaga mula sa 752,000 pesos hanggang sa 1,063,000 pesos ay magkakaroon ka na. Toyota Land Cruiser Prado. Ang 2025 Toyota Land Cruiser Prado ay opisyal lang dumating sa Pilipinas. Isang gwapong SUV ng brand na pwedeng-pwede sa halos lahat ng klase ng terrain. Ang presyo nitong Prado ay may estimate na 4,800,000 pesos. Luxurious at powerful na aasahan natin mula sa Land Cruiser lineup. Sa ilalim ng hood nito ay mayroon isang malaking makina na 2.4 liter turbo automatic variant. Bagamat wala pang eksaktong data sa fuel economy nito, inaasahan na magbibigay ito ng balancing performance at efficiency dahil sa makabagong turbocharged engine na nagbibigay ng mas mataas na torque at horsepower kahit papano ay may kalakasan din. Ang Land Cruiser Prado ay pinapatakbo ng 2.4 turbocharged at T24 AF-FTS automatic gasoline engine na kaya magbigay ng 281 horsepower at 400 Nm ng torque. Ito ay may kasamang 8-speed automatic transmission at full-time 4-wheel drive system na kombinasyon ng advanced engine at 4-wheel drive train capabilities ay nagbibigay ng magandang performance kahit pa sa malubak na terrain o kahit sa highway. Ang bagong Prado ay may retro modern design na hango sa itsura ng mga naunang Land Cruiser.
Ang katawan nito ngayon ay mas makanto o boxy na nagbibigay ng mas robust na off-road ready na itsura. Meron itong 20-inch na alloy wheels, full LED type headlights at taillights. May kasamang roof rail, automatic power tailgate na may kick sensor at power sunroof. Para sa pagpipili ang kulay, available ang Avant-Garde Bronze, Platinum Pearl Mica at Attitude Black Mica. Sa loob naman ng sasakyan makita ang kombinasyon ng retro at modern design. Ang interior ay may mga naka-leather seat na 10-way power adjustable driver seats at 12.3-inch digital instrument cluster. Itong infotainment system nila na ikinabit ay compatible sa wireless Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong 10-speaker audio system at full zone automatic climate control para sa komportable at kalibang-libang na biyahe. Bilang bahagi ng advanced safety features ng Toyota, meron itong Advanced Toyota Safety Sense Suit kasama ang pre-collision system, lane departure alert, dynamic radar cruise control at blind spot monitor. Dagdag pa nito, may panoramic view monitor na nagbibigay ng 360-degree view ng paligid ng sasakyan na malaking tulong para sa safe na pagmamaneho. Nilagyan din ito ng mga security sense gaya ng central locking, power door lock at engine immobilizer. Ang Toyota Prado ay may fuel tank na 87 liters at nagkakahalaga sa estimated price mula sa 3,665,000 pesos hanggang sa 4,800,000 pesos dito sa bansa. Toyota Tamaraw. Official lang inilunsad ngayong taon ang pinakabagong utility car ng Toyota Motor Philippines na magbibigay sa marami ng napakasulit at maaasahan sa kahit anong klase ng paggagamitan. Ang modelong ito na yatang isa sa iyong magugustuhan. Bilang isang family car service panghanap buhay o pangnegosyo, ay nagtataglay ang modelong ito ng napakagandang kalidad at talaga mapapakinabangan sa araw-araw. Ang Toyota Tamaraw 2024 model ay ang bago ngayong pagpipili ang sasakyan mula sa Japanese car automaker at matagal nang kilala ng marami bilang isang praktikal, maasahan, matipid at may kalakasan at higit sa lahat ay isang matibay na klase ng sasakyan. Nag-evolve ito ngayon sa pinakabagong bersyon at napakamoderno, ngunit dala pa rin na to ang iconic na disenyo na pamana mula sa pinakamatandang lahi nito. Ang signature na disenyo ng front face at boxy type na body configuration. Kasama ang mas pinalakas na ngayon na makina nito na available sa dalawang klaseng pagpipilian gaya ng 2GD-FTB diesel engine at ang TTR-FE gasoline engine. Sa kabila ng pagiging maasahang utility car nito mula pa man noon, ito ay nananatili pa rin isang legendary model magpahanggang ngayon. Hindi kasi matatawaran ang binigay nitong pakinabang sa mga taong ginagamit ito bilang isang partner sa negosyo o di naman kaya service sa araw-araw na gumugulong sa loob ng syudad ng Kamaynilaan at sa iba pang mga probinsya dito sa bansa. Matagal na klase kaya naman magpahanggang ngayon bagamat matagal nang naitigil ang production nito ay may iilan pa ring makikita nito sa kalsada ng Pilipinas. Kaya naman sa bagong henerasyon nito ay nagkaroon muli ng buhay ang modelo sa pinakabagong anyo nito. Mas lumakas ang appearance sa napaka-eleganteng itsura nito. Isang utility van na naiiba sa marami. Dahil gaya ng dati nilagyan ito ng pinaumbok na harapan na parang nguso sa harap kumpara sa ilang mga brand competitor na flat body front shape lamang. Na kung tutusin ay nagbibigay ng dagdag na kaligtasan lalo na sa mga oras ng mga banggaan na kung saan hindi basta-bastang mapupuruhan ng driver at pasahero sa harapan. At malayo ang makina sa harap na upuan kaya hindi mainit sakyan. Mas madaling i-maintenance at napaka-accessible at mas convenient kung titingnan ang ganitong klaseng disenyo ng sasakyan. Dito sa bansa ay inilabas ito sa 5 klaseng variant na pagpipilian at nakadisenyo ang bawat body configuration nito depende sa kung anong klase ng iyong paggagamitan. Pinapagana ang modelong ito ng 2.4 liter diesel o gasoline engine na may 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may dalawang klase ng transmission din na pagpipilian. Ang automatic type transmission na may 6-speed variable gear shifting at manual transmission nito na may 5-speed gear shifting naman. Gumagawa ng maximum output na 148 horsepower at 400 Nm ng torque. Kaya naman ang nagagawang estimated na bilis nito ay umaabot ng 170 km/h o higit pa. Ang bagong Toyota Tamaraw ay nakakuha ng mga advanced na teknolohiya gaya ng nasabi natin.
sa pagkakaroon ng maraming features na para sa pangkaligtasan pati sa pangseguridad. Meron itong dalawang concept design na pagpipilian, depende sa iyong magugustuhan. Gaya ng isang pickup truck na body type at isang with cabin na klase. Lagyan ito ng driver side airbags, passenger at knee airbags. Paligtas ang mga sasakay lalo na sa unahan. At pag-usapan naman natin ang kabuuang kalidad ng build. Meron itong chassis na sobrang tibay at tatag mula sa pamana ng brand na isang klaseng mapagkakatiwalaang manufacturer dito sa bansa na Toyota. Dito sa bansa may average price naman ito na estimated price lang din na maglalaro sa 800,000 pesos hanggang sa 1 million. Toyota Altis. Kung naghanap ka naman ng sedan type na sasakyan na babagay sa iyong kagustuhan, isa sa mga ibinibenta ng Toyota dyan ay ang Corolla Altis. Ang bagong Altis ngayon sa ika-12 henerasyon ay nagkaroon ng mga modernong aesthetics gaya ng makabagong disenyo, pinahusay na makina at mas pinagandang interior na mas komportable at nauuso. Ginawa itong mas kakit-akit sa mata ng mga Pilipinong mamimili ng kotse na naghanap ng ganitong klase. Ang maganda pa rito, itong modelo ay mayroon na ring hybrid na variant para sa range topper at inilabas ito sa bansa na may 3 klase na pagpipilian. Gaya ng standard na 1.8e CVT na may kabuuang presyo na 1,135,000 pesos. Ang sumunod naman ay ang 1.8G GRS CVT na may kabuuang presyo na 1,302,000 pesos. Samantalang ang top-end variant nito na 1.8 GRS Hybrid CVT ay may kabuuang presyo naman na 1,730,000 pesos. Ang disenyo nito ngayon ay sobrang laki ng pagbabago kung ikukumpara sa mga previous at sinaunang mga modelo nito. Ang Altis ngayon sa bagong upgrade ay mas mukhang elegante at mas naging powerful ang presence. Dahil sa mga ilaw nito sa harapan gaya ng headlamp na sobrang matatalas na ang dating at mas maninipis na klase. Inilagay pa rin sa modelong ito ang malaking front bumper grill radiator na halos kinalahati na ang buong bumper. Meron itong mga naka-C-clamp accent na chrome garnish at may kasamang fog lamp. Depende sa variant na pipiliin mo. Itong Toyota Corolla Altis sa bandang bahagi ng side profile nito kung titingnan ay parang naka-lowered na mas pinababa din ang body height shape. Pero mas pinalapad naman ang platform. Meron nitong mga high-tech features gaya ng automatic na na-fold ang side mirror kapag pinindot na sa lock ang mismong key transmitter nito. Di-remote na rin ang mga trunk opener nito na kung saan ay kusa ring nagbubukas sa oras na napindot mo ang buton nito sa transmitter. Ang mga rear combination lamp naman nito ay may manipis na klase ng mga naka-LED lighting system na rin. Ito ay magandang tingnan lalo na sa gabi. Ang mga gulong naman itong Toyota Corolla Altis ay mga naka-tubeless alloy wheels at may kabuuang sukat na 16-inch hanggang sa 17 sa pinaka-top end variant. Meron itong mapagkakatiwalaang mga suspensions gaya ng MacPherson struts sa front at double wishbone suspensions naman sa rear. At may kasamang coil spring. Ang mga braking system nito mula sa harap at likuran ay naka-disc type na rin na klase na ginamitan ng ventilated disc type pa at ordinary type naman sa rear. Ang pare-parehong variant pagdating sa makina ay pinapagana ng 1.8 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft, habang ang top-end variant nito ay sinamahan ng hybrid capability power sa engine system sa pamamagitan ng baterya nito, battery na inilagay dito. Matagal-tagal ang lifespan nito at nagkukontribute ng katipiran sa konsumo ng fuel. Na ipinares sa isang transmission type na CVT at gumagawa ng lakas na 97 horsepower sa kada 5,200 revolution per minute at 142 Nm ng torque naman sa kada 3,600 revolution per minute. Meron gawa na umaabot ng 200 km per hour at meron din itong kabuuang fuel tank capacity na 50 liters na kumukonsumo naman ng 17 to 22 km per liter. At para mapagana ang EV mode o yung mismong electric power nito ay kinakailangan munang nakacharge ang baterya. Sa tulong nito ay mas makakatipid ka pa talaga lalo sa konsumo ng fuel. At pagdating naman sa loob ng cabin
Ang itim na interior nito ay kinukumpleto ng asol na mga ilaw na tinatawag na ambient lighting system at chrome accent. May kasamang mga digital na display na pumupuno sa kabuuang disenyo ng cabin nito. At pangkaragdagan pa sa modernong katangian nito sa interior ay ang pagkakaroon ng mga naka-leather seat cover na mga upuan. 5 tao ang mag-e-enjoy sa musika sa pamamagitan ng 6 na speaker na nakakalat dito at magandang audio sounds nito. Habang pinapanatili silang cool ng automatic climate control system na aircon. Talagang komportable dahil narito na rin ang karamihan sa mga hinahanap mo, gaya ng mga bottle and cup holder na may center armrest pa, mga bulsa sa mga gilid ng pintuan kasama ang console pocket, glove box compartment, rear compartment based storage para sa malalaking bagahe o anumang mga kargamento na mapagkakasya mo dito. Bukod sa may malakas na aircon system ay may saksakan na rin ng gadget kapag nalobat ka. Sinamahan din ito ng power window sa front and rear door at marami pang iba. Nilagyan din ito ng isang 8-inch size display na infotainment system na may kasamang mga connectivity gaya ng Apple CarPlay at Android Auto, mga USB and auxiliary input, pati na ng FM and AM radio. Meron din itong voice control system at detached screen na rin ng monitor screen. At para naman sa pagpapaandar ng makina nito, itong Toyota Corolla Altis ay nakakilis entry na, push start button at may kasamang 3 driving mode system na tinatawag na sports mode, eco at normal mode. Sinamahan pa ito ng adaptive cruise control system na kung saan iseset mo lamang ang speed ng sasakyan mula sa 20 mile per hour na nakabase ang pagandar nito sa mga sasakyan na nasa unahan. Gumagaya sa bilis at paghinto nito. Kahit hindi tapakan ng accelerator o brake pedal ay kusa itong tatakbo kapag tumakbo na rin ang sasakyan na nasa unahan nito. At kusa rin itong hihinto kapag huminto naman ang nasa unahan. Magagamit mo ito lalo na sa malalayong biyahe. Ang manubela naman ay naka-leather cover at napupuno ng mga switch control para sa mga features na tinatawag na multifunctional steering wheel. Naka-power steering at tilt and telescopic ang steering column. Electric power at naka-rack and pinion kaya hindi mabigat ang kabig at mas madaling i-maneuver. Naka-digital na rin ang instrument meter panel gauge nito na nagbibigay ng maraming impormasyon at mas maunawaan sa pagmamaneho, kabilang ang low fuel warning, digital odometer, tachometer, multi-trip meter, door ajar warning at ng digital clock na kinakailangan sa bawat pagsakay. At para naman sa mga safety features, itong Toyota Corolla Altis ay nilagyan ng maraming mga features na kung saan ay mapapakinabangan mo sa oras ng mga emergency at pangangailangan. Sa tuwing nawawala sa alerto ang driver o di naman kaya ay may dadaan sa mga hindi magandang kondisyon ng kalsada o maidadrive sa masamang panahon. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng mga airbags. Meron sa passenger side, curtain, driver at sunny airbags na suma total ay nasa kabuuang 7 pirasong airbags ang nakakalat sa loob nito na sumasalo sa mga pasahero sa oras na magkakaroon ng matinding kolisyon o banggaan. Nilagyan din ito ng iba pang mga maasang safety features gaya ng anti-lock braking system at electronic brake force distribution na para sa brake. Sinusuportahan ng biglaang preno at emergency braking na kung saan kinakailangan ng mga puwersa at mga pagpipigil sa brake para magamit ng mas ligtas. Meron din itong mga lane departure warning na nagdidetect sa mga lane marker sa loob ng kalsada. Once na masagi ng gulong ay automatic nagagana ang sensor nito para mapigilan at maiwasan ang pagkasagi sa iba pang mga sasakyan at para ma-maintain na rin ang control sa maayos na pagmamaneho. Sinamahan pa ito ng front and side impact beams, engine check warning at ng mga advanced safety features gaya ng pre-collision system para maiwasan ang pagkabangga o makabangga ng mga pedestrian. Pamamagitan na inilagay ng mga automatic braking procedure na kung saan kahit hindi mo tapakan ng biglaan ng brake nito, sa kung saan mababangga ka na ay bigla rin itong hihinto sa mga ganong kondisyon. Nilagyan din ito ng auto high beam at lane tracing assistant para sa dagdag na kaligtasan pa. At sinamahan din ng mga seatbelt sa kada upuan para mabawasan ang pinsala sa mga pasahero sa oras ng pagkabangga. Itong Toyota Corolla Altis mga kaibigan ay may kabuuang presyo mula sa pinakamababa na 1,135,000 hanggang sa pinaka-top variant na hybrid na 1,730,000 pesos dito sa bansa. Toyota Camry.
Sa ikawalong henerasyon ng modelong ito, ang Toyota Camry ay patuloy pa ring tumutugon sa mga premium na katangian at executive na panlasa, kasama ang maluwang na interior base na may dalang modernong katangian at mga makabagong gagamitan. Ang kaginawaan at advanced na teknolohiya ang siyang mararanasan mo sa modelong ito. Pagdating sa external, makikita ang bagong disenyo ng mid-size na sedan na ito na nilagyan ng mga maninipis na chrome accents sa harap at likuran na nagbibigay dito ng pagkakakilanlan at mas bumagay sa premium na katangian ng pagiging isang luxury vehicle ng Toyota brand na mabibili mo sa Pilipinas ngayon. Habang ang bahagyang kurba sa paligid ng katawan nito ay nagpapanatili sa itsura at hubog ng pagkakadisenyo dito na mas pinalaking klase ng sedan. Habang pinapanatili rin ang kaakit-akit na mga gulong nito na may malalaking sukat na may kabuuang laki at lapad na 235 by 45 R18. At ito ay sinamahan pa ng ventilated disc type sa front brake at ordinary disc naman sa likuran, habang nakatuon sa pagpapabuti ng komportabling pakiramdam ang bawat mga suspensions na inilagay dito para mapanatili ang magandang pakiramdam habang bumabaybay sa mababato at malulubag na klase ng kalsada. Sinamahan ito ng McPherson strut sa front suspension at double wishbone naman sa likuran na kahit sa malulubak pa o mababato, siguradong pakikisamahan ito. Marami na ang gumamit ng modelong ito na kung saan ang iba ay 10 taon nang ginagamit pero malimit pa rin ang pagpapalit sa mga under chassis at suspensions nito. Dahil sa tibay at tatag na ipinagkaloob ng brand sa modelong ito, ay siguradong pangmatagalan na rin ang kalidad na meron ito. Pagdating naman sa loob, ang interior nito ay natatakpan ng class at eleganteng disenyo, halatang mamahalin kung titingnan, habang ang mga wooden veneer panel na nakakabit sa bawat gilid ng pintuan ay nagbibigay naman dito ng nakakapreskong itsura mula sa karaniwang kulay at texture ng dashboard at door trim nito. Ay talaga makakakuha ng maraming atensyon. Pinaris sa 5 mga naka-leather cover na seats at electric adjustable at may kasamang mga armrest at mga headrest. Kasama ang malamig na aircon system nito na may 3-zone auto climate control system at sinamahan pa ng cruise control na kahit ang driver ay makaka-relax sa napakagaang na maneuver at 5 tao ang mag-i-enjoy kasama ang ilang panggagamitan na magbibigay dito ng convenient, accessible at satisfying na pakiramdam sa pagkakaroon ng magagandang audio sound na JBL brand na may kasamang 9-inch size display na infotainment at mga connectivity gaya ng Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth at smartphone connectivity at tumutulong para ma-monitor ang anumang maintenance recommendation at anumang bagay na makatutulong para mapabuti ang pag-aalaga sa modelong ito. Kung saan makikita mo na lamang ang mga notifikasyon sa cellphone gadget ay connect sa digital system nito. Sinamahan pa ito ng bottle and cup holder, mga bulsa na lagayan ng ilang maliliit na gamit at malawak na rin storage para sa mga bagahe. Sinama na rin ito ng mga USB port na saksakan ng mga gadget o charger, kasama ang isang wireless charging pad na nagpapahintulot sa driver o mga pasahero na mag-charge kahit walang kordon. Ang makina nito ay naluan ng electric power para mapanatili ang malakas na arangkada at katipiran. Pinapagana ang Toyota Camry 2.5-liter 2AR-FE inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft gasoline engine at kayang gumawa ng 181 horsepower at 231 Nm ng torque. Kasamang pagpapagana sa electric power hybrid engine nito na gumagawa ng maximum output na 175 horsepower at 221 Nm ng torque, ang synchronous motor at ang lithium-ion battery nito siyang tumutulong para mas ma-boost ang performance at mas gumanda ang fuel economy. Ilagyan ito ng 50 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo ng 22 hanggang sa 24 liters ang capacity. Siyempre dahil sa premium na klase ito, ay sagana ang modelong ito sa mga makabago at modernong gamitan mula sa loob at labas. Katulad na lamang ng entertainment na may kasamang 9-inch na infotainment at touchscreen pa at naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin. May 3 different types of driving mode system nito na pagpipilian kung saan mas nakokontrol ang performance at mas namamaximize ang lakas sa kahit saang kalsada. Itong Toyota Camry pinalilibutan ng mga advanced safety sense din ng Toyota kaya ng pre-collision warning, pumipigil at nagpiprevent ng anumang mga pagkabangga nito sa ibang mga sasakyan, agay o ano pa.
Sama ang lane departure warning, blind spot monitoring, mga parking sensor at may kasamang rear camera na rin. Lagyan din ng auto high beam na kusang tumataas ang brightness ng ilaw sa oras na tatama sa pinakamadilim na klase ng kalsada at kusa namang bababa sa oras na may makakasalubong sasakyan. Naman din ito ng Dynamic Radar Cruise Control System, isang advanced features naman para sa magaang na pagmamaneuver, lalo na sa mahabang biyahe na kung saan mas makaka-relax ang driver. Sumasabay ang mga sasakyan na nasa unahan sa galaw nito na humihinto rin ng kusa sa oras na huminto ang sasakyan sa unahan. Ang Toyota Camry nilagyan ng 5-seating capacity at 4 na pintuan at may kasamang rear compartment storage para sa mga kargamentong umaabot ng hanggang sa 400 liters ang capacity. Ay ground clearance size ito na 14 cm at makakapit na gulong na may kabuang sukat na 235 by 45 R18. Ilabas ito sa iisang variant lamang na nagkakahalaga ng 2,442,000 pesos dito sa bansa. RAV4. Ngayon sa ikalimang henerasyon nitong modelo, nagtatampok ang RAV4 ng pinakabagong panlabas na disenyo ng Toyota. Nag-evolve ito sa isang crossover at nagtatampok ng mas mature at premium na disenyo na sinusuportahan ng Toyota New Global Architecture Platform. Sa pamamagitan nito, ang 2019 RAV4 ay nagtataglay ng mas pinahusay na mga sistema sa loob at labas. Mas makapangyarihan na aesthetics sa feel, gayunpaman sa kabila ng pagbabago, nananatili pa rin itong totoo sa pagiging isang mas advanced futuristic na sasakyan para sa mga tao, bata o matanda na tinatrato ang labas bilang kanilang pangalawang tahanan. Mas sporty ang itsura ng bagong disenyo ng 2019 RAV4 projects. Dala nito ang tinatawag na Toyota na cross octagon na estilo na pinagsama-sama ang isang malawak na hugis wedge na harap at isang hugis octagon na likuran. Sa harap ay may 2-tiered upper at lower grille na makikita at ginagawang kakaiba sa iba pang mga modelo sa lineup ng Toyota crossover. Kasama sa dalawang bahaging grille na ito, ang upper at lower trapezoidal grille para sa mas agresibong front fascia at sa loob, ang 2019 RAV4 ay nagtatampok ng mga elementong madaling gamitin, mas accessible at mas contemporary. Gayon din ang madaling maunawaang mga makabagong teknolohiya na nakapaloob dito, gaya ng instrument cluster na may isang 7 pulgadang multifunctional display na maaaring ilapat mula sa digital patungo sa analog display mode nito. Nagbibigay sa driver ng mas maaasahang impormasyon. Meron ding 8-way power adjustable driver seat na may memory at lumbar support para sa mas mataas na kalidad ng kaginhawaan. Mga adjustable seat na sinamahan pa ng mas malalamig na auto climate aircon system. Itong 2019 Toyota RAV4 ay pinapagana ng isang 2.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft na makina at may secondary engine fuel type na electric for hybrid variant. Nakonekta sa isang CVT type transmission at gumagawa ng lakas na 176 horsepower sa ordinary engine, samantalang ang secondary engine hybrids nito ay kayang gumawa ng 118 horsepower at parehong 221 Nm ng torque. Ang kabuang bilis ay lumalabas sa 150 to 175 km/h at may katipiran na konsumo na umaabot ng 20 to 24 km per liter. Ang mas nagpapaganda din dito ay ang 7-inch infotainment system kasama ang mga connectivity, Apple CarPlay at Android Auto. Sa mga internal activities, may 6 na speaker at voice control na rin. Para naman sa biyahe, nilagyan din ito ng mga advanced safety sense gaya ng pre-collision system, lane tracing, lane departure, rear cross traffic alert, blind spot monitoring at ADAS o tinatawag na Advanced Driver Assistance System. Kabilang din ang ilan pang kaligtasan na sistema nito gaya ng ABS, brake assist at iba pa. Ganoon din sa mga security features, may immobilizer system, anti-theft, power door lock at central locking na rin. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 2,289,000 pesos hanggang sa 2,632,000 pesos dito sa bansa. Toyota Corolla Cross. Ang Toyota Corolla Cross ay dumating sa Philippine automotive market na may dalawang klaseng variant, isang standard at hybrid.
Batay sa Toyota Corolla Altis, ang bagong crossover ay nagdadala ng mas mataas na antas ng ground clearance at mas maluwag na interior base para sa 5 pasahero at 2 available na powertrain option. At tulad ng katapat nitong sedan, ang Cross ay pinapagana ng 1.8-liter natural aspirated gasoline engine at ang isang klase naman ay isang 1.8-liter na hybrid power plant. Ang parehong mga makina nito ay 1.8-liter na gumagawa din ng parehong naka-CVT na transmission at eksklusibong nagpapadala ng power output sa front wheel drive o front wheel nito. Base sa performance, ang standard variant nitong Cross ay gumagawa ng 138 na horsepower at 172 Nm ng torque, habang ang mil ng hybrid variant ay gumagawa naman ng maximum output na 71 horsepower hanggang sa 97 na horsepower at may maximum torque na 142 Nm. Bagamat may kabagalan ito kumpara sa standard variant, ay mas matipid naman kumonsumo ng gasolina dahil yan sa synchronous motor with permanent magnet at ion battery na kung saan madalas electric na lang ang nagpapagana dito. Kaya naman ang fuel consumption nito ay umaabot ng 25 km per liter. Siyempre ang modelong ito pagdating sa mga features sa interior, kung ang hybrid variant nito ang bibilhin mo, makakakuha ka ng mas kumpletong detalye ng mga features gaya ng 8 inches na infotainment system, the Apple CarPlay at Android Auto na rin. May voice control system, kasama rin ang 6 na speaker nito, may smartphone at Bluetooth connectivity at the touchscreen pa. May kasamang mga advanced safety sense gaya ng rear cross traffic alert, blind spot monitoring, ADAS o tinatawag ding Advanced Driver Assistance System. Meron din itong hill start, day and night rear view mirror, mga parking sensor at marami pang iba. At isang Toyota Vehicle Security System, may central locking, anti-theft alarm at anti-theft device, engine immobilizer at power door lock na rin. Mga makabagong sistema na tiyak makakatulong sa pang-araw-araw para mas mapalawig ang kaligtasan at seguridad. Mabagay din sa mga taong naghahanap ng isang mas mataas na 5-seater kumpara sa ilang sedan type model. May 2 variant na pagpipilian mula sa kabuuang presyo na 1,312,000 pesos hanggang sa 1,844,000 pesos naman ang hybrid variant nito, Toyota Yaris Cross. Ang Toyota Yaris Cross ay isang subcompact crossover SUV na ginawa ng Japanese automaker na Toyota. Ito ay kabilang sa pamilya ng Yaris at idinisenyo upang magalok ng isang magandang timpla ng versatility, kahusayan at urban-friendly na modelo. Bilang isang subcompact na crossover, ito ay tumutugon sa mga driver na naghahanap ng isang practical, high-upgrade, improved reliability at maneuverability na sasakyan para sa mga komportableng pagmamaneho sa lungsod na may dagdag kakayahang pangasiwaan ang magaang na mga pakikipagsapalaran sa labas ng kalsada. Sa madaling salita, ang Yaris Cross ay para sa mga taong nagnanais ng mga high-riding na katangian ng mga crossover tulad ng Corolla Cross na nauna rito, ngunit gusto ng medyo mas maliit na sasakyan. Pinapagana ito ng 1.5-liter gasoline engine inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina at may permanent magnet synchronous motor para sa top variant nito na gumagamit ng electric power. Exclusive lamang ito sa pinaka-top variant na crossover hybrid ng modelo. Lahat ng klase ng Yaris Cross ay gumagamit din ng isang CVT at gearbox na variable speed, pero magkakaiba ang power output na nagagawa gaya ng standard variant nito na gumagawa ng 105 horsepower at 6,000 RPM at 138 Nm ng torque sa kada 4,200 RPM. Habang ang crossover na hybrid naman ay gumagawa ng 79 horsepower, 290 horsepower at 111 to 121 Nm ng torque. May kabagalan ng hybrid pero ang mas pinorso dito ay ang pagiging matipid nito sa fuel. Ang harap na part ng mga suspensions ay ginamitan ng double wishbone habang ang likuran naman ay naka-torsion bin. Samantalang kung ang pangkaligtasan naman ang pag-uusapan, ang 4 na gulong nito ay mga naka-disc brake. Para mas mapatibay ang kapit, tinamahan ng mga anti-lock braking system at brake assist, kabilang na rin ang ilang sa mga advanced safety sense gaya ng free collision, automatic safety sense, speed sensing door lock. May pangkaragdagan din na bago gaya ng lane tracing assist na nagmamonitor sa posisyon ng sasakyan. Kasama rin dito ang lane keeping assistant na nagpapanatili naman sa sasakyan sa loob ng linya sa kalsada. At isang Toyota Vehicle Security Sense, isang makabagong sistema na inilagay na ngayon sa mga bagong modelo ng Toyota na kung saan mas napapanatili ang kapanatagan sa pangsiguridad na pamantayan.
May kasama na rin itong 360 camera, bagamat may 5-seater lamang ang modelong ito, ay hindi rin nawawala ang blind spot monitoring, hill start assist, vehicle stability, napakaraming airbags kasama ang mga parking sensor at marami pa. Ito ay mas kumpleto sa iba pang mga variant. Ang lahat ng mga klase pati sa pinaka low end variant ay nakakuha din ng pare-parehong 10.1 inch na infotainment system. May kasamang mga connectivity, Apple CarPlay at Android Auto na rin. Pinagandang audio sound, mas cool na rin dahil sa auto climate control ng aircon system nito. Kabilang din sa mga features nito ang mas pinalawig na security sense with power door lock, immobilizer system, mga anti-theft device at marami pa. Ang kasalukuyang presyo nito ay nagkakahalaga ng 1,199,000 pesos hanggang sa 1,598,000 pesos sa top variant na hybrid dito sa Toyota Avanza. Isang affordable multipurpose vehicle na nagmula sa Japanese brand manufacturer na Toyota Motors. Ang modelong ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong gustong magsasakyan sa murang halaga lang. Hindi matatawarang mga katangian mula sa loob at labas ang kayang ipamalas nito sa mga makakagamit. Ang Toyota Avanza 2023 model ay magagamit ng buong pamilya, hindi lang pang service, panggala o kaya naman ay pang business, pwede rin. Ang bagong facelift nito na inlabas noong 2020, mas naging modern ang image dahil sa frontal face design ng brand na inilagay dito ang mga daytime running light at naka-LED type na klase ng headlamp. Nagbibigay din ng kaligtasan sa madidilim na kalsada at kumukumpleto sa buong disenyo. Samahan pa yan ng LED type na tail lamp. Itong multipurpose car na Toyota Avanza ay pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, naka 16 valve dual overhead camshaft na makina na nakakonect sa fuel supply na electronic fuel injected type, front wheel drive automatic transmission na kaya mag-produce ng maximum output na 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm of torque naman sa kada 4,200 RPM. May 43-liter fuel tank capacity din ito kaya mas maiging gamiting riding body sa long ride. Dahil ang nakukonsumo nito ay 1 litro lang sa kada 18 km na layo ng tinakbo. Isa pa sa ipinagmamalaki dito, bukod sa mga reliable suspensions ay ang mga safety features, security features at ilan sa mga sense technology na sobrang high-tech na talaga na inilagay sa modelong ito. Ang pagiging advanced ng brand pagdating sa mga teknolohiya ay inilalagay sa mga bagong modelo nito kagaya nitong Avanza na 2023 model. Isa sa mga pangunahing safety measure nito ay ang pagkakaroon ng ADAS o Drive Assistance System, blind spot monitoring at rear cross traffic alert. May malaking infotainment system na 8 inches at detached screen pa. Naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin. Kasama ang multifunctional steering wheel na may instrument panel na analog type, ay hindi naman mahihirapan balansehin ang mga information at notification na lumalabas dito. Para sa kabuuang presyo nito ay nagkakahalaga ng 833,000 pesos hanggang sa 1,059,000 pesos dito sa bansa Toyota Veloz. Inilabas lamang ang modelong ito noong nakaraang taon pa, ang kauna-unahang MPV car na may advantage sa features at pagka-premium ang datingan mula sa external hanggang sa interior specs nito. Ang Toyota Veloz na nagmula sa pinakasikat at kilalang brand dito sa bansa, Toyota Veloz, ay naglalaman ng mga panibagong features kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng napakagandang instrument panel na 7 inches at naka TFT na rin. Meron na rin itong ambient lighting para kahit nakapatay ang dome light ay maliwanag pa rin ang buong interior ng sasakyan. Maganda rin ang itsura ng LED line guides sa may back door nito, kasama ng slim long LED type na din na headlamp nito. Isa pa sa magugustuhan mo dito ay naka CVT o continuously variable transmission na rin ang modelong ito. Isang magandang bagay kasi kahit papaano sa pamamagitan nitong CVT ay mas mapapalakas ang kabig at arangkada nito kahit pa sa mga paahon na kalsada. Isa pa, mas makatitipid ka din sa gasolina dahil dito. Meron na rin itong freestanding 9 inches infotainment system, audio display na may Apple CarPlay at Android Auto. Itong sasakyan ay wala na ring manual parking brake dahil ito ay pinalitan na rin ng electric parking brake system. Mas madali na lang ang switch function at talagang full stop ang buong brake. Meron na rin itong kasamang wireless charging system
na kung saan ay ilalapag mo na lamang ang cellphone gadget mo at otomatiko na itong magcha-charge. Di rin papahuli ang modelong ito. Pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16 valve, naka-dual overhead camshaft at naka-Euro 4 compliance. Pagdating naman sa performance, ito ay kayang mag-produce ng maximum output level na 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm of torque naman sa kada 4,200 revolution per minute. Kaya ang average top speed na nagagawa o kabuuang bilis nito ay umaabot sa 180 km/h. Pagdating naman sa safety and security features, may crash sensor, may vehicle stability control system, meron na itong mga airbags sa driver side, passenger, curtain airbags sa kada side portion at knee airbag para naman sa tuhod. Meron na rin itong mga advanced safety features na tinatawag, kagaya na lamang ng rear cross traffic alert. Meron na rin itong hill start assist control system, blind spot monitoring system, lane departure warning, at isa pang bagong safety features nito, ang tinatawag na ADAS o Advanced Driver Assistance System. Ang papel ng ADAS ay upang maiwasan ang pagkamatay at pinsala sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada. Pagdating naman sa mga security system, itong modelo ay sagana rin. Meron na itong central locking, anti-theft device, engine immobilizer, anti-theft alarm, power door lock at marami pang iba. Dito sa bansa ay may dalawang klaseng inilabas na variant sa modelong ito. Mula sa standard variant at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 1,210,000 pesos. At ang top variant naman ito na nagkakahalaga naman ng 1,250,000 pesos. Ang Toyota Rush. Ang Toyota Rush ay isang maliit na multipurpose car na ibinibenta upang direktang makipagkumpetensya laban sa maliliit na segment ng SUV sa Pilipinas. Inilunsad ito noong May 2019 at available lang sa isang 7-seater configuration at kilala bilang Daihatsu Tourist nameplate sa iba pang Asian market. Bilang isa sa pinakabagong karagdagan ng Toyota Motor Philippines, ang Rush ay nakakuha ng ilang spotlight sa Philippine automotive scene dahil sa 7-seat capacity nito na may 220mm ground clearance. Ito ay tulad din ng isang SUV ngunit mas abot kaya at mas compact. Kaagad naman ding nakaakit at umagaw sa atensyon ng maraming Pilipinong mamimili ng kotse at sa mga may budget conscious na gusto ng isang bagay na mas upmarket kaysa sa isang Avanza ngunit mas mura kaysa sa isang Fortuner. Ang Toyota Rush ay pinapagana ng isang 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder at 16 valve dual overhead camshaft na ipinares sa 4-speed automatic o 5-speed manual transmission ito. At kaya mag-produce ng maximum output na 102 horsepower sa kada 4,200 RPM at 134 Nm of torque naman sa kada 6,000 RPM. Kaya ang kabuang bilis ay umaabot din sa 175 km/h. Pagdating naman sa fuel supply system, ito ay ginamitan ng EFI o Electronic Fuel Injected Type. May kasamang malalaking tangke na may 45 liters ang capacity at matipid na rin dahil kumukonsumo lamang ng 18 km/liter. Ang modelong ito ay nilagyan din ng maraming uri ng teknolohikal pangkaligtasan na mga features, ginagawang perpekto para sa mga nangangailangan isang multipurpose na sasakyan na pampamilya, itong Toyota Rush. Pagdating sa pagiging convenient, comfortable, reliable at safe, yan na marahil ang try and tested na ng marami. Dahil sa ilang pagkakatulad din sa estilo, laki at kapasidad ng pag-upo nito, ang Rush ay karaniwang inihahambing din sa Mitsubishi Expander at Honda BRV. Bagamat pinapanatili nito ang titulong mas murang opsyon sa tatlo, nagkakahalaga lamang ng kabuuang presyo ng 1,052,000 hanggang sa 1,196,000 pesos dito sa Toyota Light Ace. Ang Toyota Light Ace ay isang entry ng brand ng light commercial vehicle segment sa Pilipinas. Ito ay isang mas maliit na platform sa Toyota Hi-Ace, ngunit maraming gamit na mapapakinabangan gaya ng pampasahero at sa pagninegosyo. Itong Toyota Light Ace ay inilunsad sa Pilipinas na may dalawang available na variant, isang pickup truck at isang panel van. Ang dalawang variant na ito ay ginawang available gamit ang 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder 16 valve dual overhead camshaft na makina
na 2NR-BE motor na nagpapadala ng 97 horsepower at 134 Nm ng torque sa pamamagitan ng 5-speed na manual transmission nito. Bagamat ganito ang klase nito ay hindi pa rin tinipid ang mga safety at security features gaya ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system na sinamahan ng brake assist, crash sensor, vehicle stability at marami pang iba. Para sa libangan, meron din itong CD player, mga speaker, FM and AM radio at Bluetooth connectivity. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 695,000 pesos lamang. Toyota Innova. Ang Toyota Innova ay isang compact MPV at isa sa mga pinakamahusay at mabentang sasakyan ng Toyota Motor Philippines. May 7 seats ang capacity nito at 8 naman sa ilang variant. May mataas na ride height at naka-diesel ang makina. Naging perennial choice ang Innova sa MPV segment dahil sa mga katangian nito na ibinabase sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Kung pampamilyang sasakyan na gagamitin sa pamamasyal o panghanap buhay ay swak talaga ang modelong ito, kahit saan mo man gamitin. Dahil dito ang Innova ay palaging nasa listahan ng pinakamabentang sasakyan sa bansa taon-taon. Isang patunay na sadyang nakakaakit ang mga inaalok na bagay ng Toyota Innova. Bukod sa may malaking capacity, ito rin ay may katipiran sa konsumo at napakatibay gamitin na subok na ng marami. Ang kakayahan pati sa mga off-road at pagiging matatag ng makina maging sa mahahabang biyahe. Kasalukuyan itong inaalok sa 6 na klaseng variant dito sa Philippine market na pinapagana ng pare-parehong 2.8 liter na diesel engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na nakakonekta sa manual o automatic na transmission nito na may 5 to 6 speed at nagpapalabas ng maximum output na 167 to 171 horsepower at 343 to 360 Nm ng torque. Ang pinakamabilis na takbo na nagawa nito ay umabot ng 185 km/h at kumukonsumo ng 16 to 18 km per liter. Hindi rin nawala ang mahalagang bagay na pangunahing tampok sa modelong ito, ang safety and security features gaya ng mas makapit na brake system sa front na naka-ventilated disc type habang drum brake naman ang rear. Kasama ang mas pinahusay na pakikipagsapalaran sa off-road, ang pinagsama-sabang matitibay na suspensions nito na double wishbone at multi-link suspensions. At gaya ng ilang mga MPV, AUV at SUV car, ito ay handa ring makipagsabayan sa mga bagong generation car sa pagkakaroon ng ilang mga advanced safety sense gaya ng speed sensing door lock, ISO fix, hill start and downhill, vehicle stability, rear camera, mga parking sensor, may ABS, electronic brake distributor, brake assist at marami pang iba. Kasama na dyan ang mga pangsiguridad na katangian nito, ang central locking, power door lock, immobilizer system at anti-theft device. At sa loob, ang komportableng pagsakay ay mararanasan mo rin gamit ang mga adjustable seats na may kasamang malamig at auto climate control na aircon system, mga console pocket, battery and cup holder. At sa front portion naman ay binahagian din ito ng 7-inch infotainment system na detached screen at naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin. May magagandang audio sound system at 6 na speaker, connectivity at voice control. Ang ilan pa sa makikita mo dito ay kasama ang napakagandang signature design ng modelo, magandang aerodynamics, mga naka-LED ang headlamp na siguradong mag-e-enjoy ang 7 to 8 pasahero nito. Ang kasalukuyang presyo ng Innova ngayon ay nasa 1,236,000 sa pinakamababang variant hanggang sa 1,789,000 pesos sa top variant nito. Toyota Hilux. Ang Toyota Hilux ay isang pick-up na ang pangalan ay kilala sa buong mundo para sa pagiging isa sa pinakamahirap at maasahang workhorse para sa anumang gawain. Mula 1968 hanggang ngayon, ang Hilux ay umani ng maraming papuri sa iba't ibang bansa. Salamat sa pagiging maaasahan nito. Ang Philippine Interration ay may kasamang pinahusay na hitsura sa nakaraang henerasyon, pati na rin ang powerful na mga opsyon sa makina nito. Ang midsize ay isa sa pinagkakatiwalaang sasakyan na maaasahan kung panghakutan, pangnegosyo pati na rin sa mga terrain, mababato at matutubig na kalsada. At ito ngayon ay pinalilibutan din ng mga bagong at modernong kagamitan mula sa physical na estilo at disenyo, ay makikitaan mo talaga ng pagiging matatag. Dito sa bansa, kabilang ang pinakamababang variant at ang pinakamataas na variant nito
ay talagang makakasulit ka. Pinapagana ito ng alinman sa 2.4 liter o 2.8 liter diesel engine inline 4-cylinder 16-valve at dual overhead camshaft na makina. Ang Toyota Hilux ay may pagpipilian sa 4-wheel at sa front-wheel drive. May automatic nito at manual pero pare-parehong naka 6-speed ang variable transmission. Kayang gumawa ng 148 to 201 horsepower at 343 to 500 Nm ng torque. Kaya ang kabuang bilis nito ay umaabot din ng 175 to 180 km/h. Ang ilan din sa mga pangunahing angkop sa modelong ito ay ang matitibay na chassis frame pati mga suspensions mula sa harap at likod. May malawak na rear cabin para sa ilang mga gamit o bagahe, pati ang mga ilaw na magbibigay liwanag kaligtasan sa madidilim na kalsada. Ang pinakabagong update nito ay biniyayaan din ng mga advanced na safety at security features kabilang ang lane departure warning, pre-collision system, ADAS o Advanced Driver Assistance System, may hill start assist, rear camera, ABS, electronic brake distributor, vehicle stability at marami pang iba. May kasama na rin itong anti-theft alarm, immobilizer system, central locking at power door lock para naman mas mapaigting ang seguridad ng sasakyan. Dito sa bansa, ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 879,000 sa pinakamababang variant hanggang sa 2,186,000 pesos sa pinaka-top variant naman ito, Toyota Zenix. Ang Toyota Zenix ay ang ika-third generation na ng legendary 7-seater na Innova multipurpose vehicle sa Pilipinas na ngayon ay binuo ng isang bagong platform at pinapagana ng isang bagong gasoline engine. Tinayo sa front-wheel drive base na tinatawag na TNGA-C platform. Ang sasakyang ito ay ginawa gamit ang unibody na disenyo na lumalayo sa lumang IMB platform ng second generation na Innova. Nilagyan ito ng dalawang pagpipilian sa makina, ang 2.0 liter gasoline na M20A-FKS petrol engine at isang 2.0 liter na M20A-FXS na petrol hybrid engine na parehong may inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina. Itong Zenix ay wala ng opsyon sa diesel o manual transmission dahil ito ay mga naka-CVT transmission na rin. Pagdating sa hybrid power na variant nito, ito ay ginamitan ng nickel metal hybrid battery at may secondary engine na electric. Kaya ang konsumo sa gasolina ay talagang makakatipid. Kasi karamihan sa mga sistema nito, ang battery ang siyang namamahala at electric engine. Ang Zenix ay ginawa bilang innovative multipurpose crossover sa mga tuntunin ng konsepto ng disenyo nito tulad ng pinapalitang modelo na Toyota Innova Standard. Ang konseptong ito ay walang putol na pinagsama-sama ang aesthetics ng isang crossover SUV na may malawak na interior space at pagiging praktikal na karaniwang makikita sa isang minivan o MPV segment. Ang ilan pang mga katangiang nilalaman nito ay mas in-upgrade bukod sa matipid na makina. Ang kasaganaan sa mga features pangkaligtasan at pangseguridad ay inilagay din sa modelong ito. Mga advanced safety features gaya ng speed sensing door lock, lane departure, rear cross traffic alert, adaptive cruise control, hill start assist, vehicle stability, blind spot monitoring, 360 camera at mga particular safety sense gaya ng anti-lock braking system, electronic brake distributor, brake assist, crash sensor, mga parking sensor at marami pang iba. Bilang din sa upgraded ng modelong ito ang mapagkakatiwalaang security features gaya ng engine immobilizer, mga anti-theft alarm, anti-theft device at power door lock. At pagdating naman sa pagiging accessible, ang interior base ay nilagyan ng mga auto folds and adjustable seats with climate control system para mas maging komportable. Sinamahan din ito ng libangan sa malalayong biyahe, mga connectivity, accessibility at ilang mga confinements sa interior base gaya ng mga USB output, wireless charging, Bluetooth connectivity at sa harap makikita ang 10.1-inch na infotainment system na freestanding, touchscreen at may kasama na ring Apple CarPlay at Android Auto at isang kakaibang multifunctional steering wheel na accessible din sa napakaraming switch function. Bagamat bago pa lamang sa merkado, ang Innova Zenix ay marami agad ang sumubok sa kakayahan nito. May kabuuang halaga na 1,670,000 hanggang sa 1,953,000 pesos sa pinaka-top variant Toyota Fortuner 2.4G diesel 4x2 manual transmission.
Ang Toyota Fortuner ay ang pinakamabentang mid-size na SUV sa Pilipinas. Ang ladder frame na sasakyan na ito ay umiikot na mula noong unang bahagi ng 2000 at mula noon ay naging isang pangunahing family car at partner na ng marami sa pang-araw-araw. Dahil sa masungit nitong platform at subok na mapagkakatiwalaan, salamat sa Japanese car manufacturer na nagdala sa katangi-tanging modelo upang mas maging malakas ang suporta sa brand at maging matunog ang pangalan ng Toyota. Walang magiging lista ng SUV kung wala itong Fortuner. Bukod kasi sa ito ay isang Toyota na may 2.4 liter na turbo diesel engine na angkop din ito sa lahat ng iyong paggagamitan. At ang modelong ito ay may humigit kumulang sa 10 variant din na pagpipilian. Isa sa pinakamababang variant nito ay itong Toyota Fortuner 2.4G na manual transmission na may retail price na 1,736,000 pesos. Pero hindi ka na rin talo sa mga nilalaman nito. Ang Fortuner G kasi ay nakakuha din ng natatanging lakas mula sa kapasidad na 2.4 liter diesel engine inline 4-cylinder 16 valve at dual overhead camshaft engine na kayang gumawa ng maximum output na 148 horsepower sa kada 3,400 RPM at maximum torque na 400 Nm sa kada 1,600 to 2,000 RPM na mas ginawang mahusay sa pagiging manual na transmission nito at may 6-speed na variable gearbox kaya ang average top speed ay umaabot ng hanggang sa 190 km/h. Alin man sa mga sumusunod na katangian pa nito ay ang pagiging moderno mula sa loob at labas. Kasama ang karaniwang tampok na mga features na meron ito ay ang touchscreen infotainment system, malawak na rear compartment storage, mga comfortable seats with automatic climate control system, at ang mga console packet kasama ang parking sensor, 2 airbag at iba pang mga pangkaligtasan at pangseguridad kagaya ng child safety locks, vehicle stability control system, hill start assist, traction control at marami pang iba. May dalawang klaseng driving mode na rin itong pagpipilian, ang Eco at Power mode. Ang fuel tank capacity nito ay 80 liters at kumukonsumo ng 12.5 km per liter. Bagamat ito ay isang mahusay na baseline sa pagsasagawa ng performance sa actual, hindi pa rin maiwasang ikumpara itong modelo sa ibang mga brand. Ang kasalukuyang presyo nito ay 1,736,000 pesos. Hindi ganon kakumpleto ang buong nilalaman nito, pero kung gusto mo talaga ng mas kumpleto, inirerekomenda ko sa iyo ang mas mahal na variant nito, ang Toyota Fortuner Q. Toyota Land Cruiser. Ang Toyota Land Cruiser ay ang pinakamatagal ng nameplate ng automaker na patuloy pa rin ginagawa hanggang ngayon. Ito ay may kasamang makasaysayang lahi at pamana ng mga ninuno na ginawa noong 50s at nagbigay sa SUV ng reputasyon bilang isang subok na maraming karanasan at pakikipagsapalaran sa lahat ng klase ng kalsada. Nag-evolve ito mula sa isang full-blooded na off-road na sasakyan at sa isa sa mga pinakamarangyang SUV na available sa merkado ngayon. Madalas ginagamit sa security at for safety purpose, opisyal man o yung mga may kakayahang maka-afford sa modelong ito. Noong year 2021, tahimik na inilunsad ng Toyota Philippines ang Land Cruiser sa dalawang klaseng variant nito. Walang mga pagpapakilala o launching ang naganap. Para sa isang malamat na nameplate, ang LC300 ay pinapagana ng 3.3 liter diesel engine, 6-cylinder, 24 valves at dual overhead camshaft na makina. Ang mill nito ay pinari sa isang 10-speed na automatic transmission na gumagawa ng 302 horsepower sa kada 4,000 RPM at 700 Nm ng torque sa kada 1,600 to 2,600 na RPM. Malakas ang hatak nito na nag-average ng 190 km/h. Ang bawat suspensions nito mula sa harap at likod ay matitibay at matatag. Yan ang hindi matatawaran sa modelong ito kasama ang 4 na disc brake na nakabalot sa makapal na sukat ng mga gulong na 265 by 55 R18. Ang bawat safety features and security measure naman ay mas kinumpleto para sa malawak na kakayahang panghawakan ang matibay na kaligtasan ng bawat sasakay. Mas makakapit na braking system sa front and rear at kumpleto sa mga bagong safety sense kabilang ang pre-collision, lane tracing assist, lane departure, ADAS o tinatawag na Advanced Driver Assistance System. May blind spot monitoring, speed sensing door lock, 360 camera, mga sensor at ilan sa mga particular safety features kaya ng airbags, mga seat belts, ABS, electronic brake distributor, brake assist at marami pa. Kasamang magagandang sistemang hatid sa mga sasakay mula sa loob at labas, mga naka-LED na ilaw, matitibay na panel shell at magandang aerodynamic.
Binahagian din ito ng mas malawak na sukat. Ang interior base ay may dalawang captain seats, magandang leather cover at adjustable pa at komportableng upuan. At para sa mga accessibility, nilagyan ng 12.3-inch infotainment system na naka-Apple CarPlay at Android Auto. May 10 speaker at Bluetooth connectivity para sa mas magandang audio sounds. Ang maluwag na legroom pati compartment base nito na sinamahan ng malakas na air conditioning ay mas pinapanatili ang kaginhawaan ng pagsakay. May tuturing isa sa pinakaligtas na klase ng sasakyan sa bansa na nagkakahalaga ng 5,340,000 pesos hanggang sa 5,732,000 pesos sa pinakamataas na klase nito, Toyota Alphard. Ang karangyaan at kaginhawaan ay dalawang bagay na magkapares at ito ay konektado sa isang carrier ng mga tao kagaya ng Toyota Alphard. Isang klase ng modelo na naglalaman ng maraming katangian mula sa loob at labas at matagal na rin sa bansa ang modelong ito. Gawa pa rin ng Japanese car automaker na Toyota Motors. Ito ay mas malaki kumpara sa ilang mga SUV, AUV gaya ng Toyota na Fortuner, Innova at iba pa. May 7 to 8 seating ang capacity at sa loob makikita ang napaka-luxury ng mga nilalaman nito. May 4 na captain seats na automatic adjustable para sa mga senior citizens, PWDs na may kondisyon o nahihirapan ng tumayo at umakyat sa sasakyan. Mga naka-leather seat na rin ito at komportable pa. Bagay na magugustuhan ng mga taong naghahanap ng pampamilyang sasakyan. Ngayon sa bagong update nitong modelo ay mas pinaigting ang pagiging futuristic na katangian mula sa loob at labas nito. Gaya ng pinanipis na LED headlight kasama ang napakalaking front radiator grille na inspired sa charging Vulse Power Presence. Full chrome accent na nagbibigay ng full force luxury presence. Bilang din ang rear combination na LED type na rin. Ang Toyota Alphard ay pinapagana ng isang 2.5-liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na sinamahan ng permanent magnet synchronous at battery type na NI-MH. Sa kabila ng malaking sukat na dimensyon, ito ay nagtataglay pa rin ng katipiran sa konsumo dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 19 km na layo. At ang performance nito ay dinadala ng isang CVT transmission type na kayang gumawa ng 180 to 185 na horsepower at 233 hanggang sa 270 Nm ng torque. Minimum na bilis ang kayang gawin na umaabot ng hanggang sa 175 km/h. Pagdating sa ilan pang aesthetics appeal nitong modelo, ang luxury interior ay sinamahan din ng magagandang klase ng accessories gaya ng mas pinalaking infotainment system na 14 inches, touchscreen, Android Auto at Apple CarPlay na rin, kasama ang mga connectivity at mas pinagandang audio sound system na JBL brand. May 15 speaker at voice control na rin ito at FM and AM radio. Itong Toyota Alphard hindi lamang ginawang mas komportable at luxury maliban kasi sa mga high upgrade features na meron ito, ang pagkaligtasan at seguridad ay mas pinatatag na rin gaya ng pagkakaroon ng mga advanced safety and security sense. Kabilang dito ang pre-collision system, auto high beam, adaptive high picture beam system na nagpoprotekta sa crossing traffic sa mga city rides at automatiko na gumagana sa mga biglaang panganib sa kalsada. Hindi rin nawawala sa modelong ito ang rear cross traffic alert, lane departure, speed sensing door lock, emergency stop signal, hill start assist and downhill assist at marami pang iba. Ang mga security features naman nito ay nilagyan ng central locking, power door lock, engine immobilizer system at mga anti-theft. Para sa kabuang presyo, ito ay nagkakahalaga ng 4,098,000 pesos dito sa bansa. Toyota Hiace. Ngayong taon ay mas matatag na ang itsura nitong modelo kaysa dati. Ang Toyota Hiace ay nanatili pa rin isa sa pinagkakatiwalaang van sa abot kayang halaga ng mga pamilyang Pilipino. Sa pag-update ng ika-6 na generation nito na ipinakilala noong February 2019, nakita sa Hiace nameplate ang malaking pagbabago sa panlabas na katangian at interior na kapasidad. Ang bagong Hiace ay nagtatampok ng ilang mga bagay na hindi katulad ng karamihan sa bagong anyo at disenyo nito. Maging sa magandang hugis ng makina na nasa harap ay nagbibigay din sa van ng flat fascia at kapansin-pansin din dito ang mild curve na eksklusibong nakasilidang makina. Sa makatuwid ay nagbibigay naman ng mas maraming espasyo sa loob ng cabin. Sa disenyong ito rin, ang malaking headlamp ay binibigyang diin ng isang malaking parang ihawan na front black bumper grille.
kaya mas lumalabas ang napakagandang aerodynamic. Bukod pa dyan, ang 5 klaseng uri nito o variant ay ilan lamang sa mga pagpipilian mo depende sa klase nito at abot ng iyong makakaya. Mga pangunahin sa mga modelong ito ay ang matatag na makina, mataas na antas ng mga safety sense na makikita mas marami sa mga top variant. Ang GL Grandia na isang 12-seater at GL Grandia Tourer na isang 14-seater. Ang Hi-Ace ay magagamit din sa isang cargo at commuter configuration. Nasa makatuwid ay nagbibigay sa mga negosyo ng kapasidad na gamitin ang Hi-Ace para sa panghakot ng mga tao, bagay at iba pa. Dahil sa malawak na hanay ng mga opsyon nito, ang interior ay nakabase ayon sa kung anong variant ang gusto mong bilhin. Gayunpaman, ang lahat ng 3 trim sa harap ay may kasamang shift stick at nakamount sa dashboard panel, habang ang variant ng GL Grandia na kung saan mas high upgrade ay may touchscreen display infotainment system. Mga kanais-nais na katangian kagaya ng komportabling seats, accessibility at mas maraming kakayahan. Ang modelong ito ay pinapagana ng 2.8 liter na 1GD diesel engine. Nakaparehong makina na matatagpuan sa Fortuner. Ang malakas na power output ay nakadepende rin sa variant na pipiliin mo. May 176 horsepower at 420 Nm na torque para sa Commuter Deluxe. Para naman sa isang klase nito, may 176 horsepower at 450 Nm ng torque naman para sa GL Grandia at 163 horsepower at 420 Nm ng torque naman para sa GL Grandia Tourer. Ang karaniwang Toyota Hi-Ace ay nilagyan din ng alinman sa 6-speed manual o 6-speed automatic na transmission ito. Gayunpaman, itong Toyota Hi-Ace Commuter at Hi-Ace Cargo naman ay may 3.0 liter o mas mataas kaysa sa ibang variant na naka-diesel engine manual transmission at kayang mag-produce ng maximum output na 136 horsepower at 300 Nm ng torque, na ipinares naman sa 5-speed gear shifting nito. Ang magkakaparehong laki ng fuel tank capacity na 70 liters ay kayang ubusin sa loob ng 840 km na layo ng tatakbuhin. At sa kasalukuyan, ang kabuuang presyo nito ay nagkakahalaga ng 1,166,000 pesos mula sa pinaka-low variant nito hanggang sa 2,439,000 pesos sa pinaka-Toyota Coaster. Ang Toyota Coaster ay isang sikat na minibus na ginawa ng Toyota Motor Corporation. Ito ay dinisenyo upang magbigay ng komportableng transportasyon para sa mga pasahero sa iba't ibang mga settings, kabilang ang turismo, pampublikong transportasyon at paggamit ng korporasyon. Kilala sa buong mundo ang minibus dahil sa pagiging malaking sukat na handang magsakay ng tamang dami ng mga pasahero na kayang i-accommodate ito. Ang coaster ay may reputasyon para sa matibay, pagiging maasahan at versatility nito na ginagawa para sa cargo ng mga tao. Ang mill nito ay pinapagana ng 4.0 liter diesel engine, inline 4-cylinder, 16-valve at fuel supply system na CRDI, kasama sa maayos na pagpapagana ng makinang pagiging Euro 4 compliance at eco-friendly, at isang mahusay na 5-speed manual na transmission nito na handang gumawa ng maximum output na 133 horsepower sa kada 2,500 RPM at 390 Nm ng torque sa kada 1,400 RPM. Bagamat may kalakihan ng modelo ay mas ligtas naman para sa maraming pasahero. Nilagyan din kasi ng mga safety and security features gaya ng anti-lock braking system, seatbelt warning, mga seatbelts sa front and rear, mga impact beams at engine check warning, kasama ang security features gaya ng anti-theft device at immobilizer system. Ang mga instrumentong libangan naman nito tulong sa napakahabang biyahe ay meron din, gaya ng CD player, 4 na speaker, FM and AM radio, connectivity at marami pang iba. Ang kasalukuyang presyo nito sa merkado ay nagkakahalaga ng 4,018,000 pesos para sa 29 na seats nito.